Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid at aming mga kaibigan. Malagod po namin kayong tinatanggap sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. Ngayong gabi ay pasisimulan po natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan po ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Ang ating aawitin ay ang song number 150 na may pamagat na Hanapin ang Diyos para maligtas. Hango po ito sa aklat ng Zephanias, Kabanatang 2, Talatang 3. Kung tayo po ay sa kalagayan, pakisuyo po na tayo tumayo at sundan natin yung himig ng ating musika. Muli sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan namin, ay makakatanggap tayo ng mga espiritual na mga pagpapala mula sa ating Diyos na Jehovah. Ang mga tampok na bahagi sa Biblia na ating tatalakayin ngayong gabi ay ang nasa aklat ng Isaias, Kabanatang 36 at 37. Para sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, mapapakinggan natin yung pahayag na huwag kang matakot dahil sa mga salitang narinig mo. Susundan ito ng pagtalakay natin sa mga nahukay nating espiritual na hiyas para sa linggong ito, pagkatapos ay ang pagbabasa naman ng Biblia sa aklat ng Isaias, Kabanatang 37. Para naman sa maging mahusay sa ministeryo, gagampanan ng mga mahusay nating estudyante ngayong gabi ang kanilang mga aatas na maaari nga nating tularan at gamitin sa ating pagmiministeryo. At para naman sa huling bahagi ng ating pulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano, tatalakayin natin dito ang paksang Kanino Ka Ba Umaasa? Mapapanood din natin ang video na Buhay ng Teenager, Tama Bang Maniwala na May Diyos? At susundan naman ito ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia sa aklat natin ng mga aral sa Biblia, Aralin 62 at 63. Kaya talagang kapanapanabik nga ang inihandang mga programa ng Tapat at Matalinong Alipin para sa atin sa gabing ito. Agad na nga tayong dumako sa unang bahagi, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos. Para sa 10 minutong pahayag na ang paksa ay huwag kang matakot dahil sa mga salitang narinig mo, ito ay gagampanan sa atin ni Brother Andy Panganiban. Paano kung pagbantaan ka at takutin ng iba dahil sa pagsamba at pagtitiwala mo sa Diyos na Jehovah? O kaya naman ay tuyain ka at insultuhin dahil binago mo ang pamumuhay mo at iniayon ito sa kagustuhan ni Jehovah. Panghihinaan ka ba ng loob at matatakot? Totoo, normal lang at mararamdaman natin yung takot paminsan-minsan.
Pero tinitiyak sa atin ng Biblia na tutulungan tayo ng Diyos na Jehova na madaig ito at iniligtas niya tayo sa mga manunuya sa atin. Balikan natin ang isang pangyayari sa Biblia sa lungsod ng Jerusalem sa panahon ng paghahari ng tapat na haring si Haring Hezekias at ang ginawang pananakot at panunuya ng Rabsaces na isinugo ng masamang hari ng Assyria na si Haring Sennacherib. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng Isaias, Kabanata 36, mga talatang 1 at 2. Isaias 36, 1 at 2. Nang ika-14 na taon ni Haring Hezekias, sinalakay ni Sennacherib na hari ng Assyria ang lahat ng napapadirang lungsod ng Huda at sinakop ang mga iyon. Pagkatapos, isinugo ng hari ng Assyria kay Haring Hezekias sa Jerusalem ang Rabsaces kasama ang isang malaking hukbo mula sa Lakis. Pumwesto sila sa may padaluyan ng tubig na galing sa tipunan ng tubig sa itaas at nasa daang papunta sa parang ng tagapaglaba. Para ma-visualize natin yung setting ng kwento na ito, tingnan natin yung larawan mga kapatid. Sa larawan, makikita natin ang Rabsaces na nakasakay sa karuwahe. Isa siyang mataas na opisyal ng militar ng Assyria. Kasama niya ang malaking hukbo at sa harap naman niya makikita natin yung tatlong kinatawan ni Haring Hezekias na sina Eliakim, ang tagapamahala ng sambahayan, si Sebna na kalihim at si Joa na tagatala. Andyan din yung napapadirang mataas na pader ng lungsod ng Jerusalem at ang mga Hudyo. Dito, kinutyan ng Rabsaces ang si Haring Hezekias at tinuya niya si Jehova. Tinakot niya ang bayan at sinabi na hindi kayang iligtas ni Jehova ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Salamat sa larawan. Gusto rin ng Rabsaces na panghinaan ng loob ang mga Hudyo at mawalan sila ng pag-asa. Kaya sumunod na pinaalala ng Rabsaces na sa paraang militar, nakahihigit sila sa mga Hudyo. Basahin natin yung mayabang na paghahamon ng Rabsaces dito naman sa talata 8. Pakisuyo, talata 8. Ganito ang sabi, Pakisuyo, makipagpustahan ka sa Panginoon kong hari ng Assyria. Bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung may mapapasakay ka sa lahat ng ito. Ano ba yung ipinagyayabang ng Rabsaces dito mga kapatid? Nagyayabang niya yung napalaking hukbo ng Asyriano na hindi kayang tapatan ng mga Hudyo. Pero mahalaga ba kung marami o kakaunti ang sanay na mga ngabayo ng Huda? Hindi naman. Sapagkat ang kaligtasan ng Huda ay hindi nakasalalay sa nakahihigit na kalakasang militar. At sa Kawikaan 21:31, ipinapaliwanag na ang kabayo ay inihahanda para sa araw ng pagbabaka, pero ang kaligtasan ay mula kay Jehova. Ibig sabihin lang nito na hindi kailangan ang napakaliking hukbo para iligtas ni Jehova ang bayan niya. Bukod dito, tinuya din ng Rabsaces ang mga Hudyo dahil sa pagtitiwala nila kay Jehova at sa mga nangunguna sa bayan niya. Basahin naman natin yung talata 7 at pagkatapos tatalon tayo dun sa talatang 18 hanggang 20. Samahan niyo ako sa pagbasa mga kapatid. Isaias 36:7. At kung sasabihin ninyo sa akin, nagtitiwala kami kay Jehova na aming Diyos, hindi ba sa Kanya ang matataas na lugar at ang mga altar na inalis ni Hezekias? At sinasabi niya sa Huda at sa Jerusalem, dapat kayong yumukod sa altar na ito. Sa 18, huwag kayong magpaloko kay Hezekias kapag sinabi niya, ililigtas tayo ni Jehova. Mayroon ba sa mga Diyos ng mga bansa na nakapagligtas ng kanilang lupain mula sa kamay ng hari ng Assyria? Nasaan ang mga Diyos ng Hamat at ng Arpad? Nasaan ang mga Diyos ng Siparbaim? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa kamay ko? Walang sino man sa mga Diyos ng mga lupain ito ang nakapagligtas ng lupain nila mula sa kamay ko. Kaya paano maililigtas ni Jehova ang Jerusalem mula sa kamay ko? Pansinin natin mga kapatid yung argumento na ipinahayag ng Rabsaces.
na ginamit niya ito para babalaan ng mga Hudyo na huwag maniwala kay Haring Hezekias kapag sinabi nito na si Jehovah ang makapagliligtas sa kanila. Sinabi pa ng Rabsaces na hindi nahadlangan ng mga Diyos ng Samaria ng talunin ng mga Asyriano ang 10 tribo. Pero hindi nauunawaan ng Rabsaces na isang mananamba ng huwad na Diyos na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng apostatang Samaria at ng Jerusalem sa ilalim ni Haring Hezekias. Walang kapangyarihang magligtas ang mga Diyos, ang huwad ng mga Diyos ng Samaria sa 10 tribong kaharian, samantalang sa Jerusalem, sa ilalim ni Hezekias, na bumalik sa tunay na pagsamba kay Jehovah, sila ay tumalikod sa huwad ng mga Diyos. Pagkakataong ito, pwede sanang magpaliwanag yung 3 kinatawan ni Haring Hezekias. Pero dahil sintusan sila ng hari na huwag magsasalita, nanahimik sila at bumalik kay Hezekias para iulat ang mga sinabi ng Rabsaces. Pagkatapos bumalik ng 3 kinatawan ni Hezekias, ano ba yung ginawa ni Haring Hezekias? Marubdob siyang nanalangin at humingi ng tulong kay Jehovah at pinagkatiwala niya kay Jehovah ang kaligtasan ng bayan niya. At ano ang nangyari? Sa Isaiah 37:36, mababasa na pinatay ng anghel ni Jehovah ang 185,000 na sundalo sa kampo ng Assyria at si Haring Sennacherib naman ay bumalik na sa Nineveh. Oo, tinulungan at niligtas ni Jehovah ang bayan niya at si Haring Hezekias. Ayon sa anong aral ang natutuhan natin sa kwentong ito, mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, di ba, napakaraming mga tulad Rabsaces na ginagamit si Satanas na Diablo para takutin tayo at para panghinaan tayo ng loob at tumalikod sa Diyos na Jehovah. Kaya ano yung tutulong sa atin para malabanan natin ito? Una, dapat patibayin natin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na Jehovah. Pakipag-usap natin kay Jehovah yung nararamdaman ng ating puso, yung ating nararamdaman ng ating puso at hilingin ang banal na Espiritu niya para tulungan tayo upang hindi tayo malinlang ni Satanas. At yung ikatlo, regular nating basahin ang Biblia, ang salita ng Diyos. At kumuha ng higit pang karunungan mula dito. At gaya ng iminumungkay sa ating workbook, para sa family worship o pampamilyang pagsamba, magandang panoorin yung video ng O Jehovah, sa iyo ako naglalagak ng aking tiwala. At maraming mga aral ang pwede niyong pag-usapan dito, mga kapatid. At bilang panghuli, dahil nga bahagi na tayo ng bayan ni Jehovah, hindi tayo dapat matakot sa mga nananakot sa atin. Dahil sinabi mismo ni Jehovah na huwag kang matakot dahil sa mga salitang narinig mo na nakasulat sa Isaiah 37, ang talata ay 6. Kaya bilang panghuli, kailangan nating magtiwala lang sa Diyos na Jehovah sapagkat siya lang ang tanging magliligtas sa atin sa anumang pananakot at panunuya na ginagawa ng kalaban niya na si Satanas na Diablo. Maraming salamat, Brother Panganiban, sa iyong nakapagtuturong pahayag. Tayo ngayon, mga kapatid, ay dadako na sa espiritual na hiyas. Ito ay 10 minutong talakayan. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Esel Magpili. Okay, so simulan po natin sa Isaiah 37:29. Sinong gustong bumasa? Okay, kay Sister Relumbria sa kanan. Dahil narinig ko ang matinding galit mo sa akin at ang pag-ungal mo, kaya ilalagay ko ang pangawit ko sa ilong mo at ang renda ko sa pagitan ng mga labi mo, at ibabalik kita sa pinagmulan mo. Salamat.
So dito po tayo sa tanong, sa paanong paraan nilagyan ni Jehovah ng renda ang pagitan ng mga labi ni Haring Sennacherib? Kay Sister Tamosa. Naglagay si Jehovah ng renda sa pagitan ng labi ni Haring Sennacherib sa pamamagitan po ng hindi natupad ang ninais na lupigin ng bayan. Napahinto o nakontrol ni Jehovah ang paggupo sa Jerusalem ni Sennacherib. Ano pat nung bumalik po siya sa Ninive, siya po ay pinatay ng kanyang mismong anak. Kaya dinala si Sennacherib po sa ganap na ilalim na kontrol ni Jehovah gaya ng kung paano kinokontrol ng renda ng isang hayop. Salamat. Dito sa halimbawa ni Haring Sennacherib, ano yung may apply natin dito? Pwedeng sa sarili natin o kaya sa ministeryo? Paano natin ito may apply? Kay Brother Paharilyaga? Ako tungkol kay Jehovah kasi makita natin kahit mukhang napakalakas ng pwersa ni Sennacherib, tinutuyan niya yung bayan ni Jehovah. Pero dahil may talagang plano si Jehovah at talagang kakampi siya ng kanyang bayan, walang magagawa itong si Sennacherib na gaya ng isang hayop na dinadala dahil dun sa, hinahatak dahil dun sa kanyang renda. Salamat po. Okay. Dito tayo sa tanong natin. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, ano ang spiritual na hiyas ang natutuhan mo? Okay, kay PJ sa likod. Nagustuhan ko po ang Isaiah 37:20 dahil sabi po sa teksto na si Jehovah lang ang nag-iisang Diyos at makapangyarihan po siya. At kumbinsido po ako dito dahil sa tuwing lumalabas po ako sa larangan, makikipag-usap sa may bahay at sumasama sa study. Dati nahihiya po ako pero dahil sa tulong ni Jehovah, binibigyan niya ako ng lakas ng loob para makapagsalita at makapag-share sa mga study po. Mahusay. Sino pa? Okay, kay Sister Tamosa. Isaiah 36:13 hanggang 20, ipinakita po ng ulat na ito na si Rabsaces ay mapanlait na ipinahayag na hindi po kaya ni Jehovah iligtas ang bayan niya at ipakitang mas may makapangyarihang Diyos pa kay Jehovah upang matakot at magduda ang bayan po. Kaya ito pa rin po ang epektibong paraan na ginagamit sa akin ni Satanas para pagdudahin ko rin ang kakayahan ni Jehovah na ingatan ang pangalagaan ang kabataang katulad ko po. Kaya isang katalinuhan po na patuloy akong manalangin, magbasa ng sinasabi ni Jehovah sa pamamagitan ng Biblia para maging paalala sa akin na mahalaga at mahal ako ni Jehovah po, lalo na sa pinakamahirap na kalagayan at sitwasyong kukwestiyonin ng aking pananampalataya kay Jehovah po. Salamat. Okay, sino pa? Kay Sister Vasquez. Sa Isaiah 37 verse 14 to 20, kapag ako ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, inilalapit ko nga ito sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng panalangin. Dahil nais ko na anuman yung aking gagawin o desisyon ay hindi makapagbibigay ng upasala sa pangalan ng Diyos na Jehovah dahil kilala ako bilang lingkod niya. Salamat po. Kay Sister Ampi Calso. Sa Isaiah 27:20, sa panahon ng kagipitan sa buhay, lubusan nating ilagak ang ating tiwala sa Kanya para malaman ng lahat ng tao dito sa lupa, tanging si Jehovah lamang ang ating Diyos, ang kaligtasan natin at wala ng iba. Salamat. Okay, kay Sister Quinones sa likod. Sa Kabanata 37, makikita doon yung ulat na si Haring Hezekias, lubos ang kanyang pagtitiwala kay Jehovah. Pero nahihirapan din siya kasi yung sakop niya, yung bayan, ang tingin sa kanya, hindi practical ito. Hindi practical ang hindi sumuko sa Assyria. So sa panahon ngayon, may mga bagay na
may mga desisyon o kaayusan na hindi tingin ng iba na lingkod na bayan ni Jehovah ay hindi rin praktikal, na baka hindi katalinuhan ang bagay na hindi sumunod sa batas ng tao. Kaya makikita dito sa ulat na ito yung lubos sa pagtitiwala at ginantimpalaan sila sa ulat ng Isaiah 37, ginantimpalaan ni Jehovah yung pagtitiwalang iyon at naligtas mismo ang kanilang buhay. Salamat. Sakto yun sa panahon natin ngayon. Kay Brother Belmonte. May mga tao talaga na parang Rabsaces na akala nila alam na nila yung buong kwento. Kapag may narinig lang silang kaunting detalye, mabilis magsalita, mabilis humusga, mahilig magpayo pero hindi naman marunong makinig. Sa Isaiah 36:21, hindi pumatol yung mga lingkod ni Hezekias sa pagpaparinig ni Rabsaces. Hindi dahil sa wala silang sagot, kundi dahil alam nila na hindi solusyon yung pakikipagtalo. Bali yung tunay na karunungan po, hindi dahil sa maraming paliwanag, kundi dahil sa pagpili kung kailan mananahimik. Kaya, gaya ni Hezekias, ipanalangin na lang sa Diyos na Jehovah. Salamat. Okay, kay Sister Romali, sa gitna. Sa Isaiah 37:20, yung motibo ni Hezekias ay napakaganda nung lumapit siya sa panalangin kay Jehovah. Ayaw niya na mawalang galang at maliitin si Jehovah. Gusto niya na maipagbangong puri ang pangalan nito. Kaya anong aral dito? Mahalaga na magkaroon ng maganda at malinis na motibo kapag lumalapit kay Jehovah. Ganon din taglay yung malinis na isip at puso para pakinggan yung ating panalangin. Salamat po. Kay Brother Mata. Dito sa Isaiah 37:23, itong sinakirib na ito at ang kanyang representante, madaldal, maingay, napakayabang pa. Anong resulta ng kayabangan niya? Yun, tahimik ang bayan ni Jehovah. Yun, pinatahimik din siya ni Jehovah. Pinauwi yung mag-isa sa Ninive at doon siya tinapos ni Jehovah. Yun, salamat. Okay. Kay Sister Atamosa. Mababasa natin sa Isaiah 37:36-37 ang pagtupad ni Jehovah sa ipinangako niya na hindi mapapabagsak ng mga Asyriano ang Jerusalem. Sa pananaw nating mga tao, baka maisip natin na napaka-imposible kasi malakas ang hukbo ng mga Asyriano at marami na silang nasakop na lungsod ng Huda. Pero na-remind po ko nito na si Jehovah ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matutupad ang lahat ng pangako niya. Napatibay po ako nito na hindi ako aasa sa sarili kong pananaw dahil tiyak mapanghihinaan po ako nito. Kaya patitibayin ko po lalo yung pananampalataya ko kay Jehovah dahil ang imposible sa tao ay posible kay Jehovah. Mahusay. Kay Brother Francisco. Sa Isaiah 36:21, sa totoo lang po, maraming boses ang maaaring sumira sa ugnayan natin kay Jehovah. Kagaya ng impluwensya sa social media at mga personal na kwento ng mga iba. Pero sa totoo sila, sa simpleng pananahimik po, ito po yung bibigay sa atin or patunay yung pagtitiwala natin kay Jehovah. Salamat. Mahusay na punto. Kay Brother Magpili. Doon din sa 36:21 ng Isaiah, sa ministeryo, marami sa mga nakakausap natin na nanunuya. Kaya magandang halimbawa to na hindi natin sila dapat sagutin. Kasi kung titignan natin yung marginal reference niya, yun nasa letter C, tinuturo tayo nito doon sa Kawikaan 9:7 na kahihiyan na naghihintay sa nagtutuwid sa manunuya. Kaya wag natin sagutin yung mga nanunuya sa atin. Salamat. Okay, isa pa. Okay, kay Sister po sa kanan. Sa Isaiah 36:18 po, tinuturo sa atin ito na isa sa mga taktika ni Satanas ay ilagay sa isip natin na hindi tayo matutulungan ni Jehovah. Ginagamit niya po yung mga problema, panggigipit, o kahit na yung ibang tao para maghasik ng pagdududa. Pero natutunan natin sa karanasan ni Hezekias na may kapangyarihan si Jehovah na magligtas. At sa pagbubulay-bulay nga nito, napapatibay yung ating pananampalataya kapag naharap tayo sa mahirap na sitwasyon. Salamat, Sister Ganya. Salamat din po sa mga nakakapagpatibay niyong mga komento.
Maraming salamat, Brother Magpili, sa panguna sa talakayan ng espiritual na hiyas. Ngayon tayo na itutungo sa una nating estudyante. Ang kanyang bahagi ay ang pagbabasa ng Biblia. Ang kanyang babasahin ay ang aklat ng Isayas, Kabanatang 37, talatang 14 hanggang 23. Babasahin ito sa atin ni Brother Robert Atamosa. Kinuha ni Ezekias ang liham mula sa mga masahero at binasa ang mga iyon. Pagkatapos, pumunta si Ezekias sa bahay ni Jehova at nilatag ang mga iyon sa harap ni Jehova. At nanalangin si Ezekias kay Jehova, O Jehova ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel na nakaupo sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Ikaw ang tunay na Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. O Jehova, pakinggan mo ako, buksan mo ang mga mata mo, O Jehova, at tingnan mo. Pakinggan mo ang mensaheng ipinadala ni Sennacherib para insultuin ang Diyos na buhay. Totoo, O Jehova, na nawasak ang mga hari ng Assyria ang mga lupain, pati ang sarili nilang lupain, at naihagis nila sa apoy ang mga Diyos ng mga ito, dahil hindi Diyos ang mga iyon, kundi mga gawa ng kamay ng tao, mga kahoy at bato, kaya nawasak nila ang mga iyon. Pero ngayon, O Jehova, iligtas mo kami mula sa kamay niya, para malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw ang Diyos, O Jehova. Pagkatapos, ipinadala ni Isayas na anak ni Amos ang mensaheng ito kay Ezekias. Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel. Dahil nanalangin ka sa akin tungkol kay Haring Sennacherib ng Assyria, ito ang sinabi ni Jehova laban sa kanya. Hinamak ka ng anak ng dalaga ng Sion, nilait kanya. Pailing-iling sa iyo ang anak na babae ng Jerusalem. Sino ang ininsulto mo at kanino ka namusong? Sino ang sinigawan mo at tiningnan ng may kayabangan? Hindi ba ang banal ng Israel? Maraming salamat, Brother Atamosa, sa mahusay na pagbabasa ng iyong bahagi. Si Brother Robert ay sinasanay natin sa brochure na pagtuturo sa pagiging natural. Ayon sa aklat natin pagtuturo, para magawa ito, kailangan nga na magsalita tayo sa natural na paraan at mula sa ating puso. Magagawa natin ito kung mananalangin at maghahanda tayo mabuti, magsalita ng mula sa puso at tumingin sa mga tagapakinig. Nakita naman natin na natural yung paraan ng pagbabasa ni Brother Robert. Napansin din natin yung kanyang tindig at ekspresyon ng mukha na taimtim siya at nagmamalasakit sa atin, sa kanyang mga tagapakinig. Kaya naging natural yung paraan ng kanyang pagbabasa. Kaya muli maraming salamat, Brother Atamosa, sa iyong pagbabasa. At ngayon tayo ay tutungo na sa ikalawang seksyon ng ating pulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Sa unang bahagi, ito ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang setting nila ay bahay-bahay. Ipakipag-usap ang isang katotohanan mula sa Appendix A ng brochure na mahalin ang mga tao. Sa loob ng 3 minuto, ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Jane Lucica, kasama ang kanyang partner na si Sister Catherine Manalo. Atin silang panoorin. Tao po. Magandang umaga po. Sino po sila? Napapasensya ka na, busy ako ngayon. Nagpe-prepare kasi ako ng lunch para sa mother ko na may sakit. Ay, ganun po ba? Sa bagay, sandali lang naman ito. Promise. Ako pala si Jane. Taga dyan lang ako sa 4th Estate. Ikaw, anong pwedeng may tawag ko sa'yo? Promise siya na. Sige, maupo ka. Ako nga pala si Cathy. Alam mo, Jane, napakahirap ng sitwasyon ko sa ngayon. Ako kasi yung nag-aalaga sa may sakit kong mother na 87 years old. Kasi ako yung anak na kapisa niya. Tapos, lumayas pa yung anak ko nang walang paalam. Siyempre, nag-aalala ako. Siyempre, yung mga responsibilidad sa bahay, ako yung gumagawa tulad ng pagluluto, paglalaba. Tapos, yun, kailangan ko din mag-part-time para kahit paano makatulong din sa pangangailangan namin sa araw. Hindi, bido ako, di ba?
Napakahirap ng sitwasyon ko tsaka yung buhay ko sa ngayon. Ay, ganun ba? Sa bagay, hindi ka naman nag-iisa, Kati. Ako din, last month, namatayan din ng mama dahil sa malubhang karamdaman. Di lang naman tayo nakaranas ng ganitong problema at pagdurusa kasi andito tayo sa magulong mundo. Pero may share ako sa iyo dito sa Biblia, pangako ng Diyos sa atin, dito sa awit 34:17-19. Sa bagay, may naka-download ako ng Bible dito sa cellphone ko. Pwede basahin ko na lang sa iyo. Dumain sila at makinig si Jehova. Iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang paghihirap. Si Jehova ay malapit sa mga may pusong nasasaktan. Iniligtas ang mga nasisiraan ng loob. Maraming paghihirap ang matuwid, pero iniligtas siya ni Jehova sa lahat ng mga ito. Ayon sa binasa ko, Kats, si Jehova daw ay malapit kanino o saan at sino ang magliligtas niya? Sa mga pusong nasasaktan at iniligtas niya yung mga nasisiraan ng loob. Salamat, Gina. Ngayon nalaman ko yung mga pangako ni Jehovah at yung katotohanan sa Biblia na malapit ang Diyos sa mga pusong nasasaktan at nagdurusa. Pero sorry, Gina, nag-prepare kasi ako ng lunch ng mother ko. Papakainin ko pa kasi siya tapos prepare ko pa rin yung mga gamot. Napakaganda, di ba, ang ganyang uri ng Diyos? Gusto mo pa bang makilala si Jehovah ng lubos? Pero sabi ko kanina, sandali lang ako. Pwede ba kitang balikan sa sunod na araw? Anong oras o araw pwede ka, available ka? Pwede naman, Jane. Sige, balik ka ng ganito ding araw, ganito ding oras. Salamat din, ha? Okay. Salamat din sa time cut, ha? Balik ako sa'yo. Maraming salamat sa inyong mahusay na presentasyon, Sister Lucica at Sister Manalo. Pinapansin si Sister Jane sa ating brochure na mahalin ang mga tao dito sa Aralin 1, may interes sa kausap, magmasid. Kapag nangangaral tayo sa ministeryo, mga kapatid, maaari natin pag-isipan yung mga bagay na ito bago natin kausapin yung may bahay. Ano kaya ang ginagawa ng kakausapin ko? Ano kaya ang nasa isip niya? Ano ang ipinapakita ng damit niya, itsura o bahay tungkol sa paniniwala o kultura niya? Okay lang ba sa kanya na kausapin ko siya ngayon? And nakita natin sa kanilang pagtatanghal na busy at maraming iniisip yung may bahay. Kaya naikapit ni Sister Lucica yung aralin na ito sa pamamagitan muna ng pag-oobserba o ng pagmamasid sa kanyang kakausapin. Pinakinggan din muna niya yung kasalukuyang hinaing ng may bahay at saka siya nagpayo gamit ang Biblia. Kaya muli, makita namin, Sister Lucica, yung pagkakapit mo sa aralin na ito. Maraming salamat pati na rin sa inyong partner kay Sister Manalo. Para naman sa susunod na bahagi, sa loob ng 4 na minuto, pagpapasimula ng pakikipag-usap, di formal na pagpapatotoo. Ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Analea Ibanez kasama ang kanyang partner na si Sister Richelle Centillas. Atin silang panoorin. Miss, okay ka lang ba? Hindi nawawala yung wallet ko. Nadukutan ata ako. Ganun ba? Akin naman na iba mong dala. Ay, sige. Pawak mo. Ito pa. Ay, salamat. Nandito lang. Kala ko nawala na. Yung buti naman. Kinabahan ka siguro ng konti. Oo, sobrang kinakabahan. Yung alik kasi kanina, sinisiksik ako sa jeep kahit ang luwag naman. Kaya bumaba ako. Pagtingin ko sa bag ko, nakabukas na. Kaya buti na lang nandito. Nandito pa naman yung buong sahod ko. Sayang naman yung winner ko na buong kinsenas. Ano ka ba? Pinapatawa lang kita. Kita ko kasi kinakabahan ka pa eh. Ano, okay ka lang ba? Okay naman. Pasensya rin sa abala. Hindi, okay lang yun. Galing ako sa pulong. Nakita ko kasi, pasakay na sana ako ng jeep nang bumaba ka. Kaso nakita ko, kinakabahan ka eh, or nababalisa ka. Kaya di man ako sumakay. Naisip ko baka kailangan mo ng tulong. Salamat. Sobra talaga akong kinabahan. At pasensya rin, mukhang bis na bis kayo, tapos pinahawak ko po kayo ng gamit. Okay lang yun. Ano ka ba? Yun nga, gaya ng sabi ko, galing ako ng pulong namin. Isa kasi akong saksi ni Jehovah. Baka familiar ka sa amin. Diyan lang yung KH namin. Nga pala, saan ka ba sasakay? Sa Valley 1. Okay, sige, sabay na lang tayo, no? Nabanggit yun na papunta, galing kayo sa pulong. Ano yun? Yun nga, isa akong saksi ni Jehovah. May pulong kami every Monday, 7 p.m. Pag Sabado naman, 8:30 a.m. Wini-welcome namin lahat ng tao doon. Kaya sana makadalo ka rin kapag free ka. Actually, naalala ko, may kawork ako dati na saksi siya. Tapos, in-invite niya din ako sa
memorial ata yung event na yun. Oo, yun nga. Tapos, hindi ko sinubukan kasi hindi pa ako masyadong interested nun. Pero tingin ko ngayon na yung time or ito na yung calling ko para umattend ng pulong nyo. Pwede ako ng Sabado. Ayun, buti naman, familiar ka na rin pala sa aming mga saksi ni Jehovah. Sige, ibigay ko yung messenger ko para makapag-chat tayo kapag dadalo ka na. Ito yung messenger ko. Ano pala yung pangalan mo? Ikaw ano pangalan mo? Rachel. Ayan, sige Rachel. Chat na lang kita kapag dadalo ka sa pulong namin. Sige. Mukha nandito na din yung pabaklaran. Sakay na Tara, tayo. sige. Thank you. Maraming salamat, Sister Ibanez, pati na rin sa inyong partner, Sister Centillas. Pinapansin si Sister Ana dito sa ating brochure na mahalin ang mga tao sa Aralin 3, mabait, tumulong. Magagawa na nga natin ito kung hahanap tayo ng mga pagkakataon para matulungan yung ating kausap o may bahay at pwede nga maging daan iyon para makipag-usap siya sa atin o sa iyo. Kaya nakita man natin sa kanilang presentasyon na nakatulong yung practical na tulong na ginawa ni Sister Ana. Kaya naging palagay nga yung loob ng kanyang kausap at nakapagpatotoo nga siya ng di formal at naanyayahan nga niya dumalo sa ating Kingdom Hall. Kaya naging tuloy nga yung pagiging mabait para makapag-share yung publisher ng aral mula sa Biblia. Kaya muli maraming salamat sa inyo, Sister Ibanez at kay Sister Centillas. Para naman sa susunod na bahagi, ipaliwanag ang paniniwala mo pagtatanghal. Sa loob ng 5 minuto, tatalakayin ang tema na ano ang bautismo. Gagampanan ito sa atin ni Sister MJ Abellanosa kasama ang kanyang kapartner na si Sister Josephine Austria. Atin nga silang tungayan. Hi MJ, tabi tayo sa upuhan ha. Sige. Tabi tayo. Since hindi pa naman nag-i-start yung program, kwentuhan muna tayo. Sige, ano bang gusto mong topic natin? Kasi yung pamangkin ko nasa ibang bansa. Tapos, nagpabaptize siya, kagaya ng religion mo, Jehovah's Witnesses daw. Paano yun? Dati kasi, nagbinyag na yun, ako pa nga yung ninang niya. Talaga bang ganun yun? Kailangan magpabautismo? Pwedeng pa-explain naman? Talaga ba? Nagbabautismo siya? Maganda yun Sige, gamitin natin yung Bible na ipaliwanag kung bakit kailangan magpabautismo at paano gagawin yung bautismo. Alam mo, Joby, maraming ulat sa Bible ng bautismo. Una na doon yung ulat kay Jesus na nagpabautismo siya, tapos dumaan yung mga ilang taon, isang opisyal din na mataas na opisyal na Ethiopia, nagpabautismo din siya. At yung mga nakinig sa magandang mensahe ni Jesus nung dito pa siya sa lupa, nagpabautismo din. Kaya para sa katunayan yan kung bakit, basahin natin yung Mateo 28:19-20. Sige, isuyuan kitang basahin. Kaya humayo kayo at gumawa ng alagad mula sa mga tao ng lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila sa pamahalan ng Ama at ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. At tinituturo sa kanila na tutuparin ang lahat ng mainuutos ko sa inyo. Oo, utos talaga yan ni Panginoong Hesus na para maging tagasunod kanya or alagad kanya, kailangan mong bautismuhan. At napansin mo yung anong sabi doon sa 20? Sabi at tutuparin ko lahat ng inuutos ko sa iyo, sa inyo. Sabi. Yun. Ibig sabihin, nangako ka na tutuparin mo yung kalooban ng Diyos, anumang mangyari, tapos kasama na dyan yung pagsunod mo sa mga utos ni Jehovah at ni Jesus. At pagkatapos nun, meron pa ngang sinabi yung isang apostol na si Pedro na nakaulat dun sa Gawa 2:28. Sige, basahin ko ha. Yung unang bahagi sabi dito, magsisi kayo at magpabautismo. Pero kung nagawa na niyan lahat, yung nagsisi siya at handa na niyang tuparin yung mga kalooban ng Diyos, may isa pa siyang gagawin bago siya mabautismo, yung pag-aalay niya, iaalay niya yung buhay niya kay Jehovah, at pagkatapos nun, magpabautismo na siya sa publiko para malaman ng lahat na isa na siyang bautismadong saksi ni Jehovah. At yung pagbinyag na sabi mo at bibinyagan, wala talagang ulat sa Bible yan. Kasi yung lahat ng mga gagawin, hindi kayang gawin niya ng sanggol. Kasi hindi pa ako nakawitness talaga ng ganyan na yung pagpapabautismo. Kasi sa binyag, nilalagyan ng sign of the cross yung uno ng bata, sanggol. Tapos, binubuhusan ng holy water yung yung ulo niya. Kayo, paano yung ginagawa yun?
Magandang tanong yan. Sige, basahin natin yung Biblia ulit para malaman natin kung paano yun ginawa nung nabautismuhan si Jesus. Dito sa Mateo 3:13 at talon ka sa 16. Yan, pakisuyo. Pagkatapos mula sa Galilea ay dumating si Jesus sa Jordan para magpabautismo kay Juan Bautista. Pagkatapos mabautismuhan, umahon agad si Jesus sa tubig. Oo, ibig sabihin yan, Job, yung bautismo, ilulubog talaga siya sa tubig. At yung paglubog sa tubig, magandang halimbawa yan na inihambing ng Biblia sa parang pagbabago ng buhay ng tao. Kasi doon sa diwa ng Gawa 4:6, sabi doon na pag ang tao nilubog sa tubig, para siyang namatay doon sa dati niyang pamumuhay. Tapos pag ahon niya, doon naman nagsisimula yung bagong buhay niya bilang nakaalay na Kristiyano. Talaga palang nilulubog, no? MJ, salamat ha sa pag-explain gamit ng Bible. Sige, tatanggapin ko ng offer mo na Bible study tayo. Oo, sige, punta ako sa inyo sa linggo. Sige, at magpipipera ko ng masarap na merienda natin. Yun. Salamat sa inyong presentasyon, Sister Abellanosa at Sister Austria. Pinapansin nga si Sister MJ dito sa ating brochure na pagtuturo sa Aralin 17, madaling maintindihan. Ayon sa ating brochure, kailangan nga natulungan natin yung mga kausap o tagapakinig natin na maintindihan yung mensahe na tinatalakay natin sa kanila. Para magawa ito, kailangan na pag-aralang mabuti yung material, gumamit ng maiikling pangungusap at simpleng mga parirala at ipaliwanag yung mga terminong di pamilyar. Naikapit nga ni Sister Abellanosa yung aralin na ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa simpleng paraan pero detalyado na parang hindi lalong malito yung kausap niya. At higit sa lahat, Bible. Nakita natin, Bible yung nagpaliwanag ng husto tungkol sa paniniwala natin mga saksi ni Jehovah sa bautismo. Kaya nakatulong ito sa may bahay na tanggapin yung alok na pag-aaral ng Biblia. Kaya muli, maraming salamat Sister Abellanosa, pati sa inyong partner kay Sister Austria. At dyan nga nagtatapos yung section na maging mahusay sa ministeryo. Maraming salamat nga muli sa mahusay nating estudyante sa pagganap ng kanilang mga bahagi. Ngayon, dadako na tayo sa ikatlong seksyon ng ating programa, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, tayo muna ay aawit sa song number 118 na ang pamagat ay Palakasin Mo Ang Aming Pananampalataya. Ito ay hango sa aklat ng Lucas 17:5. Atin niyang sundan ang himig ng musika.
Dumako na tayo mga kapatid sa ikatlong seksyon ng ating pulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Sa loob ng 15 minutong pagtalakay, ang paksang Kanino Ka Ba Umaasa? Papanoorin din natin yung video na inihanda ng jw.org na may pamagat na Buhay ng Teenager, Tama Bang Maniwala na May Diyos? Ito ay tatalakayin sa atin ni Brother Florence Omari. Kung pipikit ako para mag-pray, baka pagtawanan ako ng classmates ko. Kung magpapakilala ako bilang isang Jehovah's Witness, baka questionin ako ng teachers ko. Mga mahal naming mga kabataan, ganyan ba ang situation nyo sa school? Minsan ba natatakot kayo na maging isang Jehovah's Witness sa school? Alam nyo si Jehovah, mahal na mahal kayo. Matalino siya, gusto niya kayong tulungan. Kaya ang tanong natin, ano ang pwede niyong gawin para hindi yan mangyari sa inyo? O, magbabasa tayo ng mga teksto ngayon. Isaiah 36, 4 at 5. Pakisuyo natin si Brother Andrew Panganiban sa pagbabasa ng teksto. Kaya sinabi ng Rabsaces sa kanila, Pakisuyo, sabihin ninyo kay Ezekias, ito ang sinabi ng dakilang hari, ang hari ng Assyria. Ano ang pinagmamalaki mo? Sinasabi mo, alam ko ang gagawin ko at kaya kong makipagdigma. Pero hindi totoo iyan. Kanino ka ba umaasa at ang lakas ng loob mong magrebelde sa akin? Salamat, malinaw, Brother Andrew. Bakit mahalagang maging mas kumbinsido ka sa mga pinaniniwalaan mo? Mga mahal naming mga kabataan, bakit kaya mahalaga na maging convinced sa mga paniniwala? O, Sister Linya Daulong, sa gitna pakisuyo. Dapat po talaga na kumbinsido ako sa mga pinaniniwalaan ko kasi sa totoong buhay, hindi po mawawala yung mga tao, sitwasyon na susubok sa tatag ng loob ko. Gaya na lang po ng ginawa ng Rabsaces kay Hezekias, sinubukan niyang i-pressure at minaliit yung faith nila para lang po sumuko sila. Kung hindi po ako 100% sure sa pinaninindigan ko, madali po akong mag-doubt o panghinaan ng loob kapag hinarap na ako ng criticism o negative vibes ng iba. Ang pagiging kumbinsido po ang nagsisilbing anchor ko para kahit anong noise o pananakot ang marinig ko sa paligid, hindi po ako basta-basta magpapadala kasi alam ko po kung kanino ako talaga umaasa. Very good, tama yun. O, tingnan natin yung experience ng ibang teenager. Sa video, buhay ng teenager. Tama bang maniwala na may Diyos? Pakisuyo sa video. Nasa physics class ako noon. Tapos biglang nagbago yung topic. Evolusyon na yung pinag-uusapan namin. Nung tanungin ako ng teacher ko kung bakit hindi ako naniniwala sa evolusyon, parang ang nasabi ko lang, saksi po ako ni Jehovah, yun po ang paniniwala namin. Marami sa mga estudyante ang naniniwala sa evolusyon. At parang siguradong-sigurado na sila doon. Ang lamig na nung kamay ko, pinagpapawisan na ako. Ninervyos talaga ako nun. Natatakot ako noon. Nakaupo lang ako. Hindi na ako nakapagsalita, kaya hindi ko na naipagtanggol ang katotohanan. Hindi ko alam kung ba't di ko yun mapaliwanag. Kaya ko namang ipaliwanag yung tungkol sa flag salute at sa birthday. Pero yung sa evolution, di ko ma-explain. Hindi rin ako sigurado noon. Napapaisip ako. Iniisip ko kung may Diyos nga ba talaga o kung totoo ba talaga ang Biblia. Pagka uwi ko sa bahay, kinwento ko kay mama yung nangyari sa school. Sabi ko, kailangan kong ma-explain yun sa kanila. Patulong naman po. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi kasi saksi ni Jehovah sina mama at papa ko. Kaya nanalangin ako kay Jehovah na tulungan niya ako. Kaya tiningnan namin sa computer, pumunta kami sa jw.org. Tapos dun sa search box, pinatype sa akin ni mama yung mga tanong ko. Tinype namin yung salitang evolution. Pinili ko yung brochure na The Origin of Life. Tas nung binabasa ko na, ang galing, ang linaw ng paliwanag. Talagang mali yung evolusyon. Doon sa isa sa mga video sa section na paniniwala sa pinagmulan ng buhay, napanood ko yung tungkol sa utak. Napakakomplikado pala nito. Kasi
Bilyon-bilyong neuron na magkakakonekta sa isa't isa. Ang galing! Dahil sa utak, nagagalaw natin yung mga kamay natin, yung mga paa natin, at nakakagawa tayo ng iba't ibang facial expression. Ang dami talaga nating nagagawa dahil sa utak. Nandun yung mismong mga tanong na gusto kong masagot. At sa bawat tanong doon, naisip ko, teka, parang nabasa ko na to sa isang bantayan noon o sa isang publikasyon natin. Pero ang simple ng pagkapaliwanag doon, kaya naintindihan ko agad. Alam mo yun, feeling ko kinakausap ako ni Jehovah sa brochure na to. At naisip ko, kailangan ko talaga tong basahin. Yun ang nakatulong sa akin. Kaya naisip ko noon, imposibleng nagkataon lang na nagkaroon tayo ng utak. Ano yun, lumitaw na lang? Siyempre may lumikha nun. Merong nagdisenyo nun. Kaya pagbalik ko sa science class, sinabi ko sa teacher ko, Ma'am, may explanation na po ako. So ayun na nga, physics class ulit. Evolution na naman yung topic namin. Pero iba na ngayon. Nakapag-explain ako at naipagtanggol ang paniniwala ko. Narealize ko na laging may sagot si Jehovah sa kahit anong tanong natin. Kailangan lang nating hanapin yun. Kapag may mga tanong ako, nagre-research ako, pero nananalangin muna ako. Kasi, tutulungan tayo ni Jehovah na mahanap ang sagot. At sigurado ako na mapagkakatiwalaan natin ang lahat ng sinabi niya sa Biblia. Excited tayong sagutin yung mga tanong. Based sa video, ano ang ginawa ni na Elibaldo at Crystal para maging mas kumbinsido sila sa pinaniniwalaan nila? Dito tayo kay Sister Sab Aragon sa gitna. Pakisuyo, Sab. Si Elibaldo po ay nanalangin sa Diyos na Jehovah at nag-research gamit ang videos ng The Origin of Life tungkol sa utak. Habang si Crystal naman po ay nagpatulong po sa mama niya na mag-research gamit po ang jw.org. Salamat. Tama yun. Yun yung ginawa nila. Nakatulong sa kanila. Kayo kaya, mga kabataan, ano ang nakakumbinsi sa'yo na may Diyos? Pakisuyo natin si El dito sa bandang harapan. Anong nakakumbinsi kay El? Pag walang Diyos, walang mga bagay, walang mga tao, walang mga animals, at walang mga halaman. At pag ang example lang to ha, at pag ang evolution ay tama, at ang mga tao ay nanimula sa mga unggoy, saan nanimula ang mga unggoy? Example, nanimula ang mga monkeys, unggoy sa mga ibon, nanimula ang mga ibon sa mga bat. At nasaan nanimula ang mga bat? At pag lumitaw lang ito, sino nang gumawa nito? Oo nga, no? Salamat sa example, El. Dito naman tayo sa Zoom kay Abby Centillas. Pakisuyo sa ating video conference Zoom. Nakatulong po sa akin yung video sa website natin na kung bakit nananampalataya tayo sa pag-iral ng Diyos. In-explain po doon kung paano gumagana ang mga mata natin at ang mga selula sa ating katawan. Nakita ko po kung gaano kakomplikado ito, pero organisado po ang pagkadisenyo dito. Sa totoo lang po, mas nahihirapan po akong paniwalaan na walang Diyos dahil po sa dami po ng ebidensya na may isa talagang tagapaglikha. Salamat sa pag-share, Sister Abby. Maganda yun. Anong mga teksto sa Biblia, teksto naman, mga kabataan, ang nakakumbinsi sa'yo na, una, mahal ka ni Jehovah? Anong teksto? Pakisuyo, Brother Daniel Sharez sa harapan. Personally po, nakakumbinsi po sa akin yung binanggit sa Isaiah 41:10 kasi naramdaman ko po dito yung pagmamahal ni Jehovah
At kahit anuman po maging sitwasyon natin, hindi tayo bibitawan ni Jehovah sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. At magiging panatag po tayo kasi lagi siya nandyan. Very good. Magandang teksto yun. Brother Gab. Aragon, sa bandang gitna naman. Kay Gab. Bilang kabataan, nakakumbinsi sa akin ang Isaiah 41:10, verse 10. Dahil minsan nahirapan ako sa school dahil sa pressure, assignment, at school activities. Pero pag nahihirapan ako palagi, ako tinutulungan ni Jehovah sa pamamagitan ng prayer. At pinapaalalang magiging okay lang po ang lahat. At pinapatibay ako. Dahil dito, nalaman at naramdaman ko ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na Jehovah. Salamat, Brother Gab, sa pag-share. Anong mga teksto sa Biblia na kumbinsi sa iyo na lagi kang tutulungan ni Jehovah? Laging tutulong si Jehovah. Anong teksto kaya yon? Sino gusto mag-share ng mga na-research nila? Teksto. Para pag na-pressure, pwede natin tandaan, alalahanin. Ano kaya ang teksto sa Biblia? Maraming teksto, pero ano kaya yung example ng isang teksto? Sister Linda Masangkay, sa gilid, pakisuyo. Yung Isaiah 41:13 na kung saan yung diwa nun ay pinakikilala ni Jehovah yung pangalan niya at sabi doon na hawak niya yung kanang kamay natin at sinabi pa niya doon na huwag tayong matakot at ang gagawin lang naman natin ay kailangan natin na bulay-bulayin ang kanyang salita at maging tapat tayo sa kanya. Salamat po. Sa panghuli, anong mga teksto sa Biblia na kukumbinsi sa iyo na nahanap mo na ang bayan ng Diyos? Sister Irene Natamosa. Doon po sa Juan 4:35 na kung saan umiiral yung tunay na pag-ibig sa bayan ng Diyos. At yan naman ang kitang-kita nating lahat na kahit hindi po tayo magkadugo, pero magkakapamilya po tayo. Salamat po. May gusto pang mag-share ng mga teksto na na-research nila. Mahal ka ni Jehovah, lagi kang tutulungan ni Jehovah at nahanap mo ng bayan ng Diyos. Sister C.K. Quiñones, pakisuyo. Tungkol sa mahal ka ni Jehovah, gustong gusto ko yung tekstong Genesis 1:27 kasi ginawa tayo ayon sa kanyang larawan. Binigyan ang isang alawok, binigyan ng pagkakataon na gawin ang bagay na mapapurihan siya at ganun din yung maipakita sa iba yung katangian ng katulad ng kay Jehovah. Salamat. O mga kabataan, meron daw kayong assignment. May checklist dito, may mga checkboxes dyan. Gusto kong patibayin ang paniniwala ko na, pwede nating check dyan. Saan kaya yung gusto ko pang patibayin yung paniniwala ko? O may gusto bang mag-try, mag-share? Sister Janine Relumbria, sa gitna, pakisuyo. Ano kaya yung napili ni Sister Janine? Mahal ako ng Diyos at naaalagaan niya ako. Para po tumibay ang pagtitiwala ko, magpapatuloy po akong mag-aral ng Biblia at manalangin kay Jehovah araw-araw. Gusto ko pong mas lalo siyang makilala bilang isang pagmahal na ama na lagi nagmamalasakit sa akin. Alam ko pong mahal niya ako at hindi niya po ako pababayaan kahit sa may hirap na sitwasyon. Salamat, Sister Janine Relumbria. At dito sa bandang baba, may tanong din. Ano ang gagawin mo para tumibay ang pagtitiwala mo? Kaya magandang assignment yan, study project, personal study. Para kahit nasa school kayo, hindi nyo kasama si mama at papa or yung nag-Bible study sa inyo, kaya nyo hindi magpadala sa pressure at hindi matakot. Kaya mahal namin mga kabataan, tandaan nyo, mahal na mahal kayo ni Jehovah. Ayaw niya na natatakot kayo, ayaw niya na nagdududa kayo sa mga paniniwala ninyo. Kaya tandaan natin, dapat maging convinced kayo o tayo sa mga paniniwala natin at hindi tayo magdududa na may Diyos. Kung gagawin niya yan, masasagot niyo yung tanong na, ikaw, kanino ka ba umaasa? Maraming salamat, Brother Umali, sa pagtalakay nito sa amin. Para naman sa susunod na bahagi, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Tatalakayin sa atin ang Aral 62, isang kahariang gaya ng malaking puno, at ang Aral 63, ang sulat sa pader. Ito ay pangungunahan sa atin ni Brother Chito Arona, kasama ang kanyang tagabasa na si Brother Vince Daulong.
So, gaya ng banggit na, 62 at 63 ang talakayan natin ngayon, ano? Sa mga aral sa Biblia na aklat. Okay, so pasimulan mo natin ito sa pamamagitan muna ng pagbasa ng mga parapo sa aral sa 62. Pinin natin si Brother Vince na basahin ito sa atin. Isang gabi, nananaginip si Nabucodonosor ng isang nakakatakot na panaginip. Ipinatawag niya ang marurunong na lalaki para ipaliwanag sa kanya ang ibig sabihin nito. Pero walang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip. Bandang huli, kinausap ng hari si Daniel. Sinabi ni Nabucodonosor kay Daniel, "Sa panaginip ko may nakita kong isang puno. Tumaas ito ng tumaas hanggang langit. Kitang-kita ito kahit saang lugar sa lupa. Magaganda ang dahon nito at napakarami nitong bunga. Sa lilim nito, nagpapahinga ang mga hayop at sa mga sanga nito, gumagawa ng pugad ang mga ibon. Pagkatapos, may bumabang anghel mula sa langit. Sinabi nito, putulin niyo ang puno at alisin ang mga sanga nito. Pero huwag niyong bunutin ang tuod at ang mga ugat nito at talian ito ng bakal at tanso. Ang puso ng puno ay magbabago mula sa pagiging puso ng tao tungo sa pagiging puso ng hayop at lilipas ang 7 panahon. Malalaman ng lahat ng tao na ang Diyos ang tagapamahala at na kaya niyang bigyan ng kaharian ang sinumang piliin niya." Sinabi ni Jehovah kay Daniel ang ibig sabihin ng panaginip. Nang maintindihan ni Daniel ang panaginip, natakot siya. Sinabi niya, "O mahal na hari, sana'y tungkol na lang sa iyong mga kaaway ang panaginip na iyon, pero tungkol yon sa iyo. Ang malaking punong pinutol ay ikaw. Mawawala sa iyo ang kaharian mo at kakain ka ng damo sa gubat na parang maihilap na hayop. Pero dahil sinabi ng anghel na huwag bunutin ang tuod at ang mga ugat nito, magiging hari ka ulit." Pagkalipas ng 1 taon habang naglalakad si Nabucodonosor sa patag na bubong ng palaso niya at tinitingnan ang Babylonia, sinabi niya, "Ang ganda ng lungsod na ito na itinayo ko. Napakagaling ko talaga." Habang sinasabi niya ito, may nagsalita mula sa langit, "Nabucodonosor, mawawalan ka ngayon ng kaharian." Nang sandaling iyon, nawala sa sarili si Nabucodonosor at naging parang mailap na hayop. Pinaalis siya sa palasyo kaya sa gubat siya tumira kasama ang maiilap na hayop. Ang buhok ni Nabucodonosor ay humabang gaya ng balahibo ng agila at ang mga kuko niya ay naging gaya ng mga kuko ng ibon. Pagkaraan ng 7 taon, naging normal ulit si Nabucodonosor at ibinalik siya ni Jehovah bilang hari ng Babylonia. Pagkatapos, sinabi ni Nabucodonosor, "Purihin si Jehovah ang hari ng langit. Ngayon alam ko nang si Jehovah ang tagapamahala. Tinuturuan niyang magpakumbaba ang mayayabang na tao at kaya niyang bigyan ng kaharian ang sino mang gustuin niya." Okay, maraming salamat, Brother Vince. Ngayon, dito sa ating tanong sa nakaprinta, ano ang ibig sabihin ng panaginip ni Nabucodonosor? Ano bang kahulugan noon? Sino yung makagawa ng synopsis doon? Sa binanggit? Himay-himay tayo? O sige. Mas maganda mag-isip kayo ng ano. Anong synopsis doon sa ano na makita natin? Anong kahulugan? Okay, dito tayo sa ating valedictorian kay Sister Siki. Just kidding, Sister Siki. Go ahead. Bali, yung pagkalaki-laking puno na yon, ang kahulugan ng sa panaginip na yun ni Nabucodonosor ay tumutukoy yun nung una sa kanya bilang siya kasi yung makapangyarihang pandaigdig nung panahon na yon ang Babylonia. Pero sa pagpapakita sa makasagisag na pagpapaliwanag, ito ay sa pansansinukob na soberanyo ni Jehovah, lalo na kung tungkol ito may kaugnayan sa lupa na binabanggit sa Daniel 4:17. Okay, thank you. So, kanino na kumakapit? Yung puno? Kanino? Para himayin natin ng konti. Para
ma-breakdown. Brother Calso, pagkasuyo. Yung una, sa kanya kumakapit yun kasi mapagmataas siya, no? At yun nga, yung kanyang pamamahala, mawawala sa kanya, no? At siyempre, pati yung mawawala siya pansamantala sa loob ng 7 taon, pero ibabalik din siya ni Jehovah bilang hari. Tinuruan lang siya ang kanya, na dapat siyang magpakumbaba kasi mapagmataas siya dati eh. Hindi niya kinikilala ang Diyos, pati niya parang Diyos ang kanyang sarili. Pero bandang huli, kinilala niyo rin si Jehovah. Tama. No? Yun. Ano bang, titingnan natin dito yung phrase sa bandang sa ano na yan. Sabi dito, ang puso ng puno ay magbabago mula sa pagiging puso ng tao tungo sa pagiging puso ng hayop. Ano ibig sabihin nun? Kaya kahulugan yung para kay Nabucodonosor. Yung phrase na yan sa hula. Anong ibig sabihin sa kanya para makita lang natin yung view sa nangyari sa kanya na nawala sa pagkahari. Bakit ba siya nawala? Una, tinuruan siya, no? Pero dito, anong ibig sabihin? Sister Irene, anong uri ng panalita yan? Anong ibig sabihin? Pinakita po na nawala po sa sarili si Nabucodonosor at naging parang mailap na hayop siya dahil nung siya po ay napunta sa gubat, tumira po siya doon kasama po ng ilang hayop. Ang itsura po niya ay nag-iba. Humaba po yung kanyang balahibo na gaya ng agila at yung kuko niya po ay gaya ng kuko ng ibon. Kaya nag-iba yung kanyang itsura mula sa pagiging hari. Oo. Yun ang ibig sabihin. Yun, nabaliw siya sa diretsahang salita, sa pangyayaring yan. At ano ang dahilan? Bate sa kanyang appraisal sa sarili niya? Bakit sa dinisiplina ni Jehovah? May binanggit siya. Ano mo tayo? Si Brother Flores. Yung dahilan, sapagat naging mapagmataas si Nabucodonosor, naging mayabang siya. Ano pat nung siya nasa kanyang palasyo, nasa itaas nito, tiningnan niya ang kanyang kaharian, ang Babylonia, nakita niya napakaganda nito. Kaya nagyabang siya. Para bang sinabi niya na iba talaga ako. Napakagaling ko. Kaya sa sandaling yon, dinisiplina o tinuruan siya ng Diyos na Jehovah. Malinaw, Ngayon, sa sunod nating tanong, ito. Anong aral ang sinabi ni Nabucodonosor na natutuhan niya? Ito, mayabang na ito, natuto rin pala, Ano bang aral? Ang natutunan niya doon. Sister Austria. Sa'yo. Naturuan na siya ni Jehovah na si Jehovah lang tagapamahala. Oo. At hindi siya. Yan. So, paano niya describe ang kanyang kanyang autonomy sa sarili niya para talagang may natutuhan na siya doon? Paano niya acknowledge? Paano niya nilarawan? Brother Jeric? Thank you. Tinuruan siya ni Jehovah na maging mapagkumbaba mula sa pagiging mayabang. Tama yun, Pero para sa kanyang salita, tama yun. Paano niya ipinakita yun? Paano ang kanyang ginawa? Ang sinabi niya? Para ipakita na talagang may natutuhan. Sister Umali? Sa Daniel 4:37, pinuri niya nga ang Diyos na Jehovah at sinabi niya nga dito na lumuluwalhati sa hari ng langit. Siya at tinadakila dahil ang lahat ng kanyang gawa ay kaayon ng katotohanan at ang mga daan niya ay makatarungan. At dahil kaya niyang ibaba ang mga mapagmataas. Oo. Yun, Anong ulat sa kawikan ang natupad doon? Saan sa kawikan? Na kumapit kay Nabucodonosor? Sister Masangkay, pagsoyo. Yung salita po na mapagmataas ay humahantong sa pagbagsak. So, ganun po yung nangyari kay Nabucodonosor sa sobrang tayog niya. Oo, yung sa kawikan, ito. Sa karagdagang tanong natin, so ano man ang natutuhan natin sa ulat na ito, tungkol sa pangyari kay Nabucodonosor, tungkol kay Jehovah?
Ano masabi natin tungkol kay Jehovah tungkol sa pangyayaring yon? Naulat na yon. Anong masabi natin kay Jehovah sa pangyayaring yon? Brother Flores, Henry, pagkasayo. Dito ay makikita natin na talagang si Jehovah ang dakilang tagapamahala. Sino mang nais na ano mang kinalulugdan ni Jehovah, ito ay inilagay niya sa anumang mga kalagayan na nararapat. Kaya dito pinakita lamang na talagang hindi tayo pwede magmataas liban kay Jehovah. So, ano ba kasi nabukso noon para makita lang natin yung distinction kagad niya kay Jehovah? Kasi ano siya, ultimate siya ng time na yun eh. Ano ba siya dati? Sa buong daigdig. Ang time na yun. Kaya nagmayabang siya masyado. Ano siya ng buong daigdig noon? Brother Calso? Siya ang kapangyarihan pandaigdig noong mga panong yun. World power. Oo. No? Kaya siya na lang tiningnan ni Jehovah kasi inferior na ibang mga kaharian eh. Para makita, no? Na tama yung sinabi ni Brother Flores na si Jehovah talagang soberano, no? Kaya niyang magpabagsak. Salamat. Ngayon, tungkol naman sa practical, ano bang practical value na matutunan natin doon para sa ating sarili? Pwede nating isabuhay sa pamilya, kongregasyon, o sa ministeryo. Practical value sa sarili natin. Meron muna tayong, di ko makita. Sister Kay muna. Sige. Sa ministeryo po, matututuhan natin na hindi dahil sa sariling galing or sariling lakas natin kaya may nakikinig or nagiging interested. Dahil po yun sa help ni Jehovah, siya po yung nagpapalago. Kaya mahalagang dapat tayong manatiling magpakumbaba at ibigay lahat sa Diyos ni Jehovah ang credit para hindi tayo matulad kay Nabucodonosor na mayabang at sa huli bumagsak. Tama. No? Yun talaga yun. Gawain natin ni Jehovah. Salamat sa punto na o sa sarili. O ano ba, sa Brother Roy, saan bang gusto mo ikapit? John, halimbawa, tayo bilang mga saksi ni Jehovah, alam natin may lahat tayo may limitasyon. So ang ating gagawin lamang ay magiging masunurin lamang tayo, maging mahinhin, huwag nating higitan kung ano yung kaayusan ni Jehovah sa nakikita niya organisasyon, at tutulong ito sa atin na magkaroon ng saloobin ng paghintay at laging masunurin. Sa personal. Sige nga, Ode, Brother Ode. Yung napakasakit nga nung hatid na mensahe ni Daniel kay Nabucodonosor. Kaya natutunan ko doon na kapag may nagsabi ng bagay na nakakasakit sa akin o masakit pakinggan, hindi ibig sabihin kaaway ko na agad yung taong yon. Halimbawa, kapag may nagsuggest sa akin ng medical na tulong, kapatid, nasubukan mo na bang magpa-psychiatrist kasi nakakaiba ng mga kilos mo, mga ganitong bagay, o anumang medical na tulong o advice ng kapatid, isipin ko na baka paraan yun ng Diyos na Jehovah para tulungan ako. Dahil sa nabaliw si Paraon, si Nabucodonosor, yung pala yung Nabucodonosor. Okay, good. Parang naligaw ko ng konti doon, yung pala. Brother Renz. Sa congregation, gusto kong tularan yung napakagandang awa ni Jehovah. Imagine, si Nabucodonosor, world power. Karapat-dapat na sa pagkapuksa eh. Pero sa Daniel 4:27, tinulungan niya pa rin na makabangon, makabawi, magsisi. Kahit ganyan yung kasalanan mo, pag nagsisi ka, papatawarin kita. So bilang isang brother din, pinagkatiwalaan ni Jehovah, gusto kong tularan yon. Bagaman ang isang kapatid ay nakita kong siguro makasalanan, nagkamali, pero mangingibabaw pa rin yung pag-ibig at awa kahit ano pa ang nangyari. Oo. Okay, Sister sige. Sa Daniel 4:27, napakaganda nung sinabi, bago pa mabaliw o mawala sa katinuan si Nabucodonosor, ang ganda nung binanggit ni Daniel dito, O Hari, maging mabuti nawa ang iyong paningin sa aking payo. Pero nakakalungkot, hindi talaga nakinig ang haring ito sa payo. Nangyari muna ang mga bagay na sino mag-aakala na isa kang famous or na naging nag-asal hayop. Kaya may mga bagay sa sitwasyon na minsan dinaranas muna natin ang mga mapapait na sitwasyon bago tayo natututo. Thank you. Sa initial reaction niya, ni Daniel, nang malaman niya yung nang banggitin na kay Nabucodonosor, may relate ba tayo sa personal nating buhay doon?
Ano ba yung initial reaction niya? Nang malaman niya? Nang ilahad niya na? Ano bang nararamdaman niya? Ano bang initial reaction niya doon? Na pwede nating i-relate. Ano ba si Raquel? Si Daniel? Kasi, ano ba agad siya? Very, Sister Ampe. Natakot siya. Oo. Anong lesson natin doon? Pag tayo nangaral sa larangan. Sige, Brother Nolan. Sa larangan naman, kailangan maging mataktika rin tayo makipag-usap sa tao. Huwag natin takutin. Huwag natin sabihan na mali yung kanyang ginagawa, mali yung kanyang paniniwala. Kailangan din natin, minsan, kumindahan pa nga natin siya dahil may alam din siya sa Bible kung minsan eh. Kaya doon pinapakita, parang tulad ni Daniel din. Parang hindi niya naman tinakot kay si Nabucodonosor. Hindi niya naman tinakot yon. Kaya lang, sabi niya, dapat sa mga kaaway mo na lang ito eh. Pero ikaw talaga yon. Pero huwag natin direktahin ang mga tao sa teritoryo. Matapang ba si Daniel? Lahat ng panahon? O sa mga baguhan namin, may matutunan ba tayo doon? Brother Noistro, Joel, pagkasayo. Ako, siguro sa payo, si Daniel. Kasi nung masasabi natin parang nung inihahatid niya yung mensahe kay Nabucodonosor, kapag mataas na nga eh, totoo yung sasabihin niya. Medyo may sakit talaga yon. At alam niyang mangyayari yon. Pero ang sinabi lang ni Daniel yung magiging outcome na sana ay wag ka magalit sa akin, pero sa isang bahagi, sabi niya, makakatulong ito sa iyo. Yun ang sabi ni Daniel. Pinakikita lang na mangyayari sa iyo yung resulta ngayon, kung bakit ito mangyayari, at ano naman ang resulta kapag ito ay napagtagumpayan mo. Kaya ngayon pa lang, sikapin mo lang magbago, sabi niya. Hanggang sa matupad yun. Kaya naman, yun yung naging pagkilos ni Nabucodonosor. So magandang paraan yan kapag nagpapayo, hindi mo lang nilalatag yung mangyayari sa isang tao, anong kailangan niya doon. Pero yung normal reaction na makapag-reflect ba tayo kay Daniel, pag tayo nangangaral? Nang unang lalo pag nakausap natin, di karatul, abogado, doktor, Sister Ampe. May mga pagkakataon talaga na kung minsan nakikita natin sa kanilang bahay, attorney at law, doktor. Pero sa aking kalagayan, hindi ako nahihiyang lumapit sa kanila. Pagkakataon ko na sa kanya na isabi ang gusto natin sabihin sa kanya. Kaya huwag tayong mabalisa, mga baguhan. Pag natatakot tayo, normal na reaction yan. Katulad kay Daniel, napakatapat na propeta. Almost 100 years siya naglingkod. Pero natakot pa rin siya. So dahil sa pagtiwala kay Jehovah, magtagumpay. Kaya meron tayong ganong fear ng mga baguhan, ng mga Arab. Kahit na matagal na kami, minsan, Kaya normal yun. Kaya huwag tayong mangamba. Naranasan Daniel, napagtagumpayan niya, mapagtagumpayan din natin yan. Yun ang force natin. Kaya huwag tayong mabahala. Ngayon, dito na tayo sa sunod na 63, ang ating pag-uusapan. Sandali nawala tuloy. May kaugnayan naman ito sa ang sulat sa pader. Pakisayo. Nang maglaon, si Belsasar ang naging hari ng Babylonia. Isang gabi, nagpahanda siya ng maraming pagkain para sa 1,000 pinakaimportanteng tao sa lupain. Inutusan niya ang kanyang malingkod na ilabas ang mga kopang ginto na kinuha ni Nabucodonosor sa templo ni Jehovah. Sa mga kopang iyon, uminom si Belsasar at ang mga bisita niya at pinuri nila ang kanilang mga Diyos. Biglang-bigla, isang kamay ng taong lumitaw at sumulat ito ng misteryosong mga salita sa pader ng silid kainan. Takot na takot si Belsasar. Ipinatawag niya ang mga salamangkero at pinangakuan sila. Ang sino mang makapagpaliwanag ng mga salitang ito ay gagawin kong ikatlong pinakamakapangyarihang tao sa Babylonia. Sinubukan nila pero walang makapagpaliwanag sa mga salita.
Pumasok ang reyna at sinabi, may isang lalaki na ang pangalan ay Daniel na dating nagpapaliwanag kay Nabucodonosor ng mga bagay-bagay. May papaliwanag niya sa iyo mga salitang iyan. Pumunta si Daniel sa hari. Sinabi ni Belshazzar sa kaniya, kapag nabasa mo at naipaliwanag ang mga salitang ito, bibigyan kita ng gintong kwintas at gagawing pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa Babylonia. Sinabi ni Daniel, hindi ko kailangan ng mga regalo mo pero sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Ang iyong amang si Nabucodonosor ay mayabang, kaya tinuruan siya ni Jehovah na maging mapagpakumbaba. Alam mo ang nangyari sa kanya pero hindi mo pa rin ginalang si Jehovah nang uminom ka ng alak sa kopang ginto mula sa kanyang templo. Kaya isinulat ng Diyos ang mga salitang ito. Mene, Mene, Tekel at Parsin. Ibig sabihin, tatalunin ng mga Medo at Persiano ang Babylonia at hindi ka na magiging hari. Parang walang makakatalo sa Babylonia, ang lungsod na ito ay protektado ng makakapal na pader at malalim na ilog. Pero noon mismong gabing iyon, sumalakay ang mga Medo at Persiano. Pinaagos ng Persianong si Haring Ciro ang ilog sa ibang direksyon para makadaan ang kanyang mga sundalo papunta sa mga pintuan ng lungsod. Pagdating nila doon, nakita nilang bukas sa mga pintuan. Pinasok nila ang lungsod, sinakop ito at pinatay ang hari. Kaya si Ciro na ang naging tagapamahala ng Babylonia. Wala pang isang taon, sinabi ni Ciro, inutusan ako ni Jehovah na itayo ulit ang kanyang templo sa Jerusalem. Sino man sa kanyang bayan na gustong tumulong dito ay makakaalis na. Kaya gaya ng ipinangako ni Jehovah, maraming Hudyo ang umuwi 70 taon matapos wasakin ang Jerusalem. Ipinadala ni Ciro ang mga kopang ginto at pilak at mga kagamitang kinuha ni Nabucodonosor sa templo. Nakita mo ba kung paano ginamit ni Jehovah si Ciro para tulungan ang kanyang bayan? Salamat, Brother Ben, sa pagtulong sa amin sa pagbasa. Ngayon, Diyos tanong, bumagsak na, hindi pala. Ano ang kahulugan ng sulat sa pader? Sige. Tulungan mo kami. El. Ang mga sulat sa pader ay Mene, Mene, Tekel at Parsin. Ibig sabihin nito, ang mga Medes at Persians ay tatalunin ang Babylon at hindi na magiging hari si Belshazzar. At ang gabing nakatapos yan, ang mga Medes at Persians ay natalunin ang Babylon. Naging hari si Cyrus at nabalik ang mga Israelites sa Jerusalem na nagtapos sa 17 buwan sa Babylon. Okay, thank you. So para magkalong tayo ng yung pinaka-essence ng mini Tekel Parsin sa interpretation. Para malinawan lang natin bakit. Kasi dito, sinurtcut na, no? Brother Ezekiel, pagkasuyo. Nandun din yung kahulugan ng Mene, Mene, Tekel at Parsin. Yung Mene, ibig sabihin nun, binilang ng Diyos ang kaharian mo, ang araw mo ng iyong kaharian at winakasan iyon. Yung Tekel naman, ang ibig sabihin nun, binilang ka at napatunayang kulang. Yung Parsin o kaya yung Peres, hinati ang kaharian mo at binigay sa mga Medo at Persiano. Parang Tagalog doon, English, Tagalog, mini, binilang, tekel, takal, tinimbang, Parsin Perez. Parang ganoon din ang ibig sabihin. So yun ang nangyari doon sa kaharian ng ni Belshazzar sa Babylonia. Ano ang pinagawa ni Jehovah kay Ciro? Anong pinagawa ni Jehovah kay Haring Ciro? Brother Roy. Ito yung ibong mandaragit na inutusan ni Jehovah na sakupin itong Babylonia. Kasi ayon sa hula, talagang totoo pa rin ni Jehovah yun, na walang labanan na nangyari. Kasi nung panahong yon, na ang pader ng Babylonia o ang gate nito ay bukas. Samantalang yung mga Babylonyo noon, nung time na yon, ay mayroon silang selebrasyon. Ano pat ang karamihan sa mga sundalo noon ay lasing at walang nagagawa. At nakita itong
gate na bukas at ang tubig na nakapalibot sa kanila na malalim, nilihis ni Haring Zero kaya nakapasok ang kanyang mga sundalo ng maayos at nasakop ng tahimik itong Babylonia. Oo. Ano nang mangyayari doon pagkatapos na mabagsak ang Babylonia? Ano nang natupad doon? Ano nang natutupad doon sa karanasan ng mga Hudyo? Brother Flores? Natupad doon kasi ang mga Hudyo naging tapon sila sa Babylonia ng 70 taon. Pero inihula din ng Diyos ni Jehovah na sila ay mapapalaya pagkatapos ng 70 mga taon. Kaya nang masakop ni Haring Zero ang Babylonia, inatasan din siya ng Diyos ni Jehovah na ipagtayong muli ang templo sa Jerusalem. Kaya pagkataong yon ay talagang tinupad din niya ang atas niya na pabalikin yung mga tapon sa Jerusalem. Ilang taon yon at kailan nagsimula para magkaroon tayo ng background ng history dito? Brother Danny Calso? 607 nung wasak ang Babylonia, ano ba yung tawag dito? Then after 70 years, 537, o 70 years, doon naman sila pinalaya. Yan, no? Ngayon, ano matutuhan natin kay Jehovah sa pangyayaring yon, mga kapatid, sa ating follow-up na question, sa ating questions? Anong matutunan natin doon tungkol kay Jehovah? Sister Calso, Shirin? Na kayang-kaya ni Jehovah pabagsakin ang sino man at anumang kapangyarihan dito sa lupa dahil siya talaga yung Almighty Universal Sovereign. Tama yan. Practical value tayo sa sarili natin. Paano may kakapit natin doon sa kongregasyon at saka sa pamilya, pangaral? Meron ba tayong may kakapit sarili? Brother Mata? Apokalipsis 18:2 sa pangangaral natin sa ministeryo, talagang bumagsak ng Babylonia dakila sa makasagisag na paraan o maging sa physical man na paraan. Halimbawa, sa karamihan ng mga bansang bansa na ang relihiyon ay huwad. Diba? Bansa ang mga taga-European countries. Yung mga relihiyon doon ngayon nanghihina at marami ang tumalikod sa kanilang mga relihiyon na para bang tubig na nilihis ni Zero. At ganyan din sa ating panahon, maraming mga leader ng relihiyon at miyembro nito ang tumalikod sa kanilang relihiyon at naghahanap ng isang tunay na pagsamba na kakitaan ng pagsang-ayon ng Diyos na Jehovah. So, sa personal, andun uli yung kayabangan, No? Paano ba natin ipakita na humble tayo? Halimbawa, achievements natin, sa ating nagawang bahagi. Paano ipakita na hindi natin tinutularan itong Nabucodonosor sa ito sa Ano bang normal na sinasabi sa ating mga kapatid, kapag may nagawa tayong mabuti bagay? Brother Calso? Halimbawa, dito na lamang sa atin, marami naman magagaling maggawa ng demonstrasyon, mga presentation, magagaling yung iba'y magpahayag, Pero pagka sila'y pinuri, halimbawa, ang ganda naman ng pahayag mo, Brad. Paano mo ngayon sasagutin yon? Dapat sasabihin mo, salamat kay Jehovah. Si Jehovah ang tumulong. Ganon, hindi dapat papuri sa iyong sarili. Pagka tumahimik ka lang, parang pagmamalaki rin yon. Kahit hindi ka nagsalita, pagmamalaki na rin yon. Kaya kailangan talaga ibigay kay Jehovah ang kapurihan. Yan nating i-maintain, Nang sabihin ng mga tao kay Jesus na mabuting guro, anong reaksyon ni Jesus? Naalala nyo? Tagal mabuting guro, talaga siya, mahusat, Anong sinabi niya? Brother Calso, pagsayin ulit. Hindi ako, sabi niya, parang walang mabuting guro. Ang mabuti lamang yung ama ko, sabi niya. Kasi ang punto niya doon ay yung karunungan niya kasi galing din kay Jehovah. Kaya binibigay niya yung kapurihan kay Jehovah. In extreme manner, si Jehovah pa rin ang mabuting guro. Although mabuti si Jesus talaga, mabuti naman magaling naman talaga, pero binibigay niya kapurihan kay Jehovah kasi sa kanya rin galing ang kaalaman niya. Ipapractice natin yun, para talagang matularan natin, si Jesus at si Jehovah, at hindi matularan itong na disiplina na mga hari,
Okay, maraming salamat sa inyong mahusay mga ito mga kapatid. Pasensya na sa hindi natawag. Maraming salamat, Brother Arona, sa iyong mahusay na pagtalakay, pati na rin sa inyong tagabasa kay Brother Vince Daulong. Nawa mga kapatid ay nakinabang tayo sa inihandang mga programa ng ating tapat at matalinong alipin para sa ating Our Life and Christian Ministry sa linggong ito. Napasigla nga tayo na subukan natin yung mga napanood nating presentasyon sa paggawa natin ng ministeryo ngayong linggong ito. Gayun din, sana ma-apply din natin sa ating buhay yung mga aral at payo na napakinggan natin sa mga pahayag at pagtalakay na pinag-aralan natin ngayong gabi. Pero bago tayo magtapos ng ating pulong, magrepaso muna tayo ng kaunti, mga kapatid. Meron ba kayong mga paksa na napahalagahan ngayong gabi na nakita niyong magandang i-research o bulay-bulayin sa pag-uwi ninyo sa inyong mga tahanan? Kay Brother Mata? Doon sa binanggit ng CBS natin, bumagsak ang Babilon ng dakila at tinitirahan ito ng mga tulad demonyo o ng mga demonyo. Ano ibig sabihin ng salitang demonyo? Tumutukoy yon sa mga tulad kambing o kaya mukhang demonyo o kaya sa madaling salita, tinitirahan ng mga demonyo sa makatuwid, walang espiritualidad o walang pag-asa. Kaya ganyan inilarawan ang Babilonyang dakila. Mga word na reliyon. Salamat. Meron pa po? Kay Brother Libres? Tandaan din natin yung lahat ng sinabi ng Diyos na sinabihan ng Diyos na Jehovah, sila Nabucodonosor, mga hari ito, world power, para bang imposibleng bumagsak. Pero sinabi ni Jehovah, babagsak kayo kasi mapagmataas. So tandaan natin na walang makahihigit kay Jehovah. Walang hihigit sa kanyang kapangyarihan. Siya lang dapat, bilang mga lingkod niya naman, dapat ay ang asahan natin siya. Siya lang ang makatutulong sa atin anuman ang mangyari, mga suliranin natin sa ngayon. Salamat, Brother Libres. Doon sa video kanina, mga kabataan, meron ba kayong napahalagahan? Brother Vasquez. Bilang isang kabataan noon, ay napahalagan ko rin yung video na mahalaga pa rin. Mahalaga talaga yung mag-research tayo bago tayo sagutin yung mga tanong ng mga kausap natin sa teritoryo. Kung hindi natin masagot agad na yon, mas maganda talaga na mag-research po tayo, mga kapatid. Kaya nakinabang po yung kabataan, pati yung dating mga kabataan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga komento at sa mga napahalagahan ninyong mga espiritual na pagkain ngayong gabi. Ngayon ay sara natin ang ating pagpupulong, mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Kung tayo po ay nasa kalagayan, tumayo po tayo at sabay natin ang himig ng ating musika sa song number 9, Si Jehovah ang ating hari. Ito ay hango sa awit 97 verse 1. Atin itong awitin.